Baga, yung init sa loob. Yan yung kailangan ng mga lettuce natin eh. Kaya, pakita ko sa inyo yung dumi ng ng ibabaw ng UV plastic namin na nagkokos ng ng hindi pag-penetrate ng araw sa loob. Pati po pati mga net, marami na rin po siyang alikabok na naka-dikit. So, ayan po yung makikita nyo yung difference ng nalinisan at saka yung madumi pa. So, ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-neighbors. Good morning. Good morning po sa lahat ng ating viewers. Today, meron po tayong ginagawa. Sa kasalukuyan, ginagawa na po siya ang paglilinis po ng ating greenhouse. Pero bago po ang lahat, syempre, para po sa ating mga viewers and subscribers, salamat po sa laging panonood sa channel natin. And please don't forget to like and subscribe po sa channel namin. And kung hindi pa po yung nakakahit na notification bell, pakihit na po para po kayo ay laging notified sa mga bagong uploads namin. Okay, sige po. Proceed na po tayo ulit sa ating topic for today. Okay, hello, good morning po. Ayan, pakita ko sa inyo yung dumi ng ng ibabaw ng UV plastic namin na nagkokos ng ng hindi pag-penetrate ng araw sa loob ng greenhouse namin. Ayan, super kapal na po ng alikabok sa lahat po ng bahagi ng sa lahat ng bahagi ng bubong ng aming greenhouse sa ibabaw ng UV plastic. So, ang gagawin po namin dyan ngayon, ipa-flush out namin yung mga dumikit na alikabok na parang naging lumot na halos. Ayan. Medyo napansin po namin, medyo tangkari na naman or matangkad na naman yung tanim namin. Kaya, nag-isip na naman kami kung bakit ganito na naman. Kumbaga na-encounter na namin before. At ngayon napansin namin parang gano'n na naman, hindi maiwasan dahil tag-ulan nga po ngayon at may mga dumi na dumidikit sa ating ibabaw ng UV plastic na nakaka-apekto nga sa growth ng ating mga tanim sa baba. Tapos ayan po, malaki na po ulit yung puno, nakakatabon sa liwanag. Tapos even po itong mga dingding, marami na rin mas marami lang doon sa taas, pero yung mga dingding ganun na din po marami siyang mga alikabok na dumapo na parang nagmamansya sa kanya. Ayan, hindi nakaka-penetrate ang araw. Papabot. So now, maglilinis na po kami. Mag-i-start po kami maglinis gamit ang power spray na remote control na. Okay, ayan, ongoing po yung paglilinis. Makikita natin yung difference ng before and after. Kunan ko yung sa loob. So, ayan po yung makikita nyo yung difference ng nalinisan at saka yung madumi pa. Napakalaking liwanag po ang magagawa kung lilinisan natin yung greenhouse natin. So, ang gamit lang po dyan talaga is tubig at saka itong power spray namin na remote control. Ayan, nakaka
nakakapasok na po ang sikat ng araw. Napakalaking bagay po kasi yung pressure ng pressure washer para malinis kahit walang sabon tayong ginagamit. Pressure lang ng tubig, okay na. Ayan, compare nyo po dun sa isang side na hindi pa nalilinis. Talagang madilim-dilim nga po. Unlike tong ayan. Bale, ito yung isang bagay na pwedeng akala natin kung meron na tayong cover ng ating greenhouse, perfect na po siya para sa ating mga tanim. Pero hindi natin nga mapapansin hanggang hindi natin nakikita ang epekto mismo dun sa ating mga tanim. Na kailangan pala one time nililinis din siya para maalis yung mga mga dumi sa ibabaw. Ayan, kung titingnan nyo, lahat naman ng bahagi meron kahit yung tagiliran. Ayan, mas kinailangan po yung mas mahabang ladder, kaya iniunat na siya or itinuwid na para sa mas maayos na paglilinis. Ayan, gamit niya po yung remote control niya. Ayan, andar na po yung ating converted na power spray. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa labas hindi po masyadong kita even itong net. Pero yung mga plastic sa tagiliran, marami na rin pong mga alikabok na dumapo at pumasok na. Pati mga net, marami na rin po siyang alikabok na nakadikit. Kaya ma-advise namin na isang beses kailangang linisan din siya, lalo pa kung nanggaling tayo sa tag-araw na puro alikabok naman kasi pagkatag-araw. Baga, maraming factor, napakalaking factor nito na hindi natin mapapansin kung hindi natin nakikita talaga yung epekto sa mga tanim natin. Puro alikabok po siya. Malaking bahagi na po ng ating greenhouse ang nalilinis. Yung bubong pala, what I mean. So, nakikita na po natin ng mga clouds, meaning talaga pong nakaka-penetrate na ang liwanag. Ayan, very visible. Nakikita na rin ang mga puno sa itaas. At i-compare po natin yung bahagi. Ayan, yung bahaging madumi pa, super pa. Wala kang makita kahit na So, wala tayong maaasahan na papasok na araw kung hindi siya linilisan. Ayan. Ito po kasi yung nangyari sa tanim namin sa ngayon. Ayan. Ano po siya? Parang matatangkad rin. Kaya nung pumasok kami dito sa greenhouse, pagtingala namin, naku, ang dami na naman kong dumi. Kaya kailangan ang mabilis ang aksyon, ang paglilinis nga po.
Putik po kasi yung daanan sa gilid, kaya hindi ko mapuntahan. Ayan, para po malinis yung tagiliran ng aming greenhouse, nasa labas na siya ng bakuran. Doon siya nag-i-spray. Ayan, makikita naman natin siya sa makikita naman natin siya sa loob ng greenhouse para hindi ako mababasa. At the same time, makikita natin yung activity ng paglilinis sa labas. Okay, sige po, punta na po tayo. At medyo bahalang po kasi dito sa aming tagiliran ng bahay. Ayan, isama ko na nga rin. Kasi lagi pong may butas na mga hose dyan, tapos wala siyang magandang daanan ng tubig doon para siya ay mas mababa yung part, kaya po nai-stuck yung tubig dito sa daan. Marami laging nasisirang mga hose. Okay. Okay, eto na po yung resulta ng paglilinis doon sa labas. Medyo clear na siya. Nalinis mo na ba yung tagiliran? Eh di sa labas, dito ka sa loob. Ay, si Erika, baka matalas ka. Bubuga ako, ha? Hey. Malaking diferensya talaga. Kita mo na yung sikat ng araw eh, oh. Eh dati wala ka nang makita kundi Tsaka nakikita ko na nga talaga yung cloud. Dati wala. Super labo. Okay na? So, ayan po yung naging resulta ng ating paglilinis. Kita nyo na yung sikat ng araw, dot medyo tanghali na. Pero talagang unlike dun sa kanina na ang dami pa niyang alikabok sa taas, ngayon, kitang-kita na natin ang sinag ng araw sa loob. Ramdam na ba, kumbaga, yung init sa loob. Yan yung kailangan ng mga lettuce natin eh. Kaya sa ginawa natin, palagay ko malaking tulong yung nagawa natin sa growth ng ating future na lettuce. Okay, sige po, yan lang po for today. And sana po meron kayong nakuhang kaunting tip na hindi como tayo ay may greenhouse na, okay na po siya. Kailangan din po minsan ng maintenance ng mga bubong, ng mga tagiliran. Kasi hindi natin alam, baka po yung mga bagay-bagay sa tagiliran natin ay nakakaapekto na sa hindi pagsikat ng araw sa ating mga tanim. Okay, sige po. Bye-bye po. Thank you.